tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Antonio de Padua, isang pari at pantas ng simbahan. Kilala po si San Antonio kapag may nawawalang bagay. Ang sabi nila, ayon sa ating paniniwala at tradisyon, tawagin mo lang, magdasal ka kay San Antonio at makikita mo o matatagpuan mo yung nawawalang bagay. Dahil nung buhay si San Antonio, nawala po yung kanyang paboritong libro. Kinuha nung isang kaibigan niya. Pero nung siya'y nagdasal, nagpakita ang isang anghel sa kanyang kaibigan, ito'y nakonsensya at naibalik yung kanyang libro sa kanya. Tayong lahat, minsan may nawawala sa ating buhay. Ano ang nawawala sa inyo ngayon? Maaaring nawawalan ka ng pera para sa pambayad sa iyong utang. Maaaring nawawalan ka na ng pasensya dyan sa iyong asawa. Maaaring nawawalan ka ng lakas o kalusugan. Maaaring ding nawawalan ka na ng pag-asa. Mga kapatid, anumang bagay na nawawala sa iyo, muli lumapit tayo kay San Antonio dahil ngayon siya ay malapit na malapit sa Diyos, pinagdarasal tayo. Naway mapuno tayo muli ng grasya at pagpapala ng Diyos para ito ang magbigay sa atin ng panibagong lakas at tuwa, mapagpatuloy natin ang ating paglalakbay at malampasan natin ang lahat ng pagsubok natin sa buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan tayo naman ang nawala sa piling ng Diyos dahil sa ating mga pagkakasala, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang pagpapatawad at awa para makita tayong muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mapuspos si San Antonio ng Padua sa aral mong bigay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin. Ipagkaloob mong kami makapanatiling sumusunod sa iyong aral.
at makaganap nito sa iyong kinararangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kaniyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kaniyang buhay. Ano pat habang dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kaniyang piling. At lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kaniya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto ako inyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at muli po sa ating mga bisita, welcome po sa ating parokya. May napakaganda pong turo si San Antonio ng Padua patungkol po sa kasalanan. Ang sabi po niya, the first sin is to think evil. The second sin is to consent to it. The third sin is to put it into practice. And the fourth sin is not to repent to your sins. He who sins by the first three but repents will get the Lord's mercy. However, mercy will be denied to him, he who does not repent. Ang problema po madalas sa atin ay hindi naman po sa ating pagtingin. Ang problema talaga natin ay yung dahilan bakit tayo tumitingin. Wala naman po talagang masama kapag pinagmamasdan mo, may nakita kang maganda, sexy, guwapo, o matipuno. Di po ba? Ang masama ito ay kung anong nangyayari sa ating mga kaisipan kapag pinagmamasdan mo na, tinitignan mo na ang iba. Amen? Ito po ang paliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, masama ang nakikiapid. Pero, ang sino man daw na tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya, nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Dahil ang pinakamadaling paraan para makapasok ang demonyo sa buhay niyo ay sa pamamagitan ng inyong mga mata. As the saying goes, the eyes are the windows to the soul. Amen? Kaya napansin niyo po, alat na talaga ang pornografiya, ang mga malalaswang imahen, mga larawan, mga video, mga content ngayon sa internet o social media. Kapag ang video tungkol po sa isang babae na gumigiling, sumasayaw, nagpapakita ng dibdib, ng puwet, di ba? Viral agad. Di ba? Ang daming nanonood. Pero bakit pagtungkol sa Diyos? Pagtungkol sa kanyang salita, napakakaunti na mga views. Baka nakalimutan po natin at baka hindi natin pansin ito, teki na ang demonyo. Digital na si Satanas. Marami pong mga kaluluwa ngayon ang nasa panganib dahil bahana ng kalaswaan, ng kabastusan, ang social media at ang internet. Minsan, meron pong binahagi si San Alfonso ng Liguri tungkol din po dito. Ang sabi po niya, tuwang-tuwa ang demonyo kapag meron mga malalaswang larawan sa bahay.
Meron daw po isang kaso noong unang panahon tungkol po sa isang mayamang lalaki. Nakabili daw po siya ng isang mahalay, malaswang painting. At kanya pong sinabit dun sa kanyang kwarto. Pero ilang araw lang po ang nakalipas, napakarami daw po nilang nararanasan, nakababalaghan, nararamdaman nila dun sa kanilang bahay. Kaya nagpatawag po ng pari, isang exorcist, para ipabasbas yung kanyang bahay. Pagdating daw po nung pari doon, nakita niya, napakarami daw pong mga demonyo, parang isang batalyon. Sila daw po ay nakapaikot, nandun sa tapat ng malaswang larawan, iniinsensuhan daw po yung nakasabit na bastos na painting. Nagdiriwang daw po, masaya yung mga masamang espiritu. Dahil do sa litratong yun, marami daw po silang nakukuhang kaluluwa. Bakit sinasamba ng mga demonyo yung bastos na larawan? Hindi lang dahil gusto nila. Pero ito kasi ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng mga tao doon sa kabahayan. Kaya nga po, napakaganda din po ng babala ni San Juan Crisostomo. Ang turo niya, ito. Ang mga mahahalay na larawan ay mas mapanganib pa sa lason. Kasi ang lason, pinapatay niyang katawan. Pero yung mahalay, bastos na larawan, ang pinapatay niya talaga ay ang kaluluwa. Immodest pictures are more dangerous than poison because they kill your mind, your heart, and your soul. As Padre Pio also warns us, impurity is the poison of the soul. It is the cause of all the deaths of the soul. Maganda pong pagnilayan ngayon. Ano ba ang aking mga pinapanood? Ano ba ang aking mga tinitignan? At kapag nakatitig ako, ano ang tumatakbo? Ano ang aking mga naiisip? Mabuti ba o masama? Because remember, the first sin is to think evil. Maganda rin pong pagnilayan at itanong, ano ba ang mga tinatago ko sa aking cellphone, sa aking computer, sa aking kwarto? Meron bang mahalay na mga larawan? Meron bang kabastusan diyan? Ano ba yung mga masasama na bagay na ini-entertain ko sa aking buhay? Pero mas mahalaga din pong itanong, kapag nahulog na tayo sa patibong ng masama ng dyablo, ano ang magandang gawin para tayo makapagbalik sa Diyos? Alam ko po, kahit hindi nyo aminin, marami po sa ating mga taga-subaybay, yan ang struggle nila. Hindi nila mapagbago ang kanilang sarili. Hindi nila maiwanan yung panonood, pagtingin sa kabastusan, sa mga malaswang video. Kapag ganito na ang iyong ugali, ano ang mabuti at magandang gawin? Ang sabi ni Jesus, putulin ang pinagmumulan ng kasalanan. Yan ang ibig niya sabihin, kapag ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo ito, alisin mo ito, itapon mo ito. Kung ang kamay mo ang nagiging dahilan ng pagkakasala, putulin mo. Hindi naman po literally nagagawin natin ito. Minsan ang Panginoon, pag siya'y nangangaral, siya'y nagtuturo, nagiging exag siya. Para saan po yung exaggeration? Para magising ang ating mga kaisipan. Para masyak, magising ang kalooban ng mga nakikinig sa Kanya. Ang gusto lang niyang sabihin, hanggat hindi mo inaalis, pinuputol, pinapatay, ang nagiging daan ng iyong pagkakasala, mananatili kang nagkakasala at malayo sa Diyos. May napakaganda pong prinsipyo ako narinig para tayo po ay malayo sa pagkakasala at manatili po tayong mabuti, tapat at banal. Two very simple principles, and I want you to remember this. The first one is we must bounce the eyes. Bounce the eyes. Patalbugin mo daw ang iyong paningin. Ano pong ibig sabihin? Kaya nagkakasala tayo ay dahil binababad natin ang ating tingin sa masama. Remember, what you look at, you look like. Ulitin ko po. What you look at, you look like. If you look at immoral videos and pictures, you become immoral. Amen? Bounce the eyes. Ibig sabihin, kapag nakita mo, bastos, tama na. Alisin mo na.
ang tingin mo dyan agad. Ibaling mo na ang iyong paningin sa iba. Kaya nga po, si San Pablo, isa pang payo niya at turo sa atin, kapag meron ng kalaswaan o kabastusan, tayo mismo ilayo na natin ang sarili natin. Saint Paul warns us, teaches us, we must flee from sexual immorality. Flee from sexual immorality. Kapag paulit-ulit mong tinitignan yung malaswa, mahuhulog ka sa patibong ng masama. Nahulog ka na, tama na yung isa. Pwede ka pang bumangon. May grasya na binibigay ang Diyos sa iyo araw-araw. Magpatuloy ka. Bounce the eyes. But second principle, to become good, to become faithful, to become more holy, is that we must starve the sumo. Starve the sumo. Ang mga sumo wrestler po, hindi ko po alam kung alam nyo, yung mga malalaking tao, matataba, mga atleta sa Japan, napakalakas pong kumain. Imposible na matatalo mo ang sumo wrestler kung mahina ka, hindi po ba? Pero kapag pumayat ang sumo wrestler, kapag nanghina siya, may tsansa ka na mananalo ka laban sa kanya. Sabi ni Jesus, putulin natin ang pinanggagalingan ng kasalanan. Ibig sabihin, kailangan natin patayin. Huwag mong bubuhayin. Kailangan mong gutumin yung iyong masamang pagnanasa. In other words, stop feeding your desires. Hindi mo talaga matatalo ang kasalanan mo kung pinapalakas mo ito sa iyong atensyon, sa iyong pagtitig, sa iyong pamamansin. Stop giving attention to your sins. Please, starve your desires. And then, when it is weak, it dies, and it goes away. May isa pa pong napakagandang turo si San Antonio ng Padua na ngayong inaalala natin siya. Sabi niya, ang muka ng Panginoon ay ang larawan kung saan tayo'y nilikha sa kanyang muka at wangis. Kapag nawawala ang tingin natin sa muka ng Diyos, diyan tayo talaga nagkakasala. Kaya nga po, mga kapatid, kapag natutokso ka na, alisin mo ang iyong tingin sa mga malalaswa, sa kabastusan, sa masama, at tignan mo muli ang muka ng Diyos. Gamitin mo ang iyong mata para makapasok muli ang Espiritu ng Diyos, para mabigyan ka muli ng panibagong lakas, ng tuwa at ng pag-asa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at isama din po natin sa ating dasal ang lahat ng humihingi ng panalangin, mga nagsesend ng kanilang intention sa pamagitan ng ating YouTube, Facebook account, naway sila'y basbasan, palakasin ng Diyos, gitna ng kanilang mga pagsubok at problema. Makapangyarihang Ama, binigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami mga gumaganap sa paghahaing ito, ay puspusin nawa ng kaloob ng Banal na Espiritu, na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat, para kay San Antonio ng Padua, sa kadakilaan mo ay mahayag sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw, at katuwang sa pagsamba ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, inasam ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa piling niya. Tinggap ko ang buhay ng Diyos, puso ko ay naglalak.
ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod, pangangaral ni San Antonio ng Padua upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan namin iyong mga dinulot sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit ba tayo nawawala o may nawawala sa buhay? Dahil minsan, kung saan-saan tayo nakatingin, di po ba? Yung maliit na bata nawala sa mall, sa palengke, kasi imbis na tignan niya ang kanyang nanay, napatingin doon sa laruan. Bakit nawala ka doon sa iyong pinupuntahan? Nakakita ka, masarap yung tinitinda doon sa tindahan na mismo yung dapat pasukan mong kanto. Kapag nawala ang tingin natin sa Diyos, diyan tayo nawawala. Kaya nga, mag-ingat tayo, ginagamit ng demonyo ang ating mga mata para makapasok siya sa ating mga kalooban para makuha ang ating mga puso. Kaya nga, napakahalaga. Pag may nakita ka na malaswa, masama, mahalay, huwag ka mananatili dyan. Bounce the eyes. Meron tayong mga masamang pagnanasa sa ating puso, pero gutumin mo. Starve the sumo wrestler. Ang mainam, magandang gawin, busugin natin ang ating puso, ang ating isip sa salita ng Diyos. Huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Panginoon. At diyan mabubuhayan ka muli ng pag-asa, palalakasin ka niya, at gagabayin ka niya sa dapat mong puntahan, sa ano man dapat mong gawin sa iyong buhay. So focus lang tayo kay Lord. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang problema niyo, focus ka lang palagi kay Lord. Kikita mo kapatid, matatanggap mo ang pagpapala at bendisyon na hinahanap-hanap mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.